Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading kayo ng balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Judgment. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, ngayon mo makikita yung mga pinaghirapan mo before, and may mga kailangan ka dito na ayusin at itama doon sa sitwasyon na nangyayari ngayon sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, kailangan mong pakinggan yung inner self mo and alamin kung ano yung pwede pang makuha mo na bagong idea or makakatulong doon sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Nandun yung pagsusumikap mo, ginagawa mo lahat ng kaya mo para mapalago yung financial mo or yung income mo. May blessing kang darating o matatanggap. Some of you, minamanifest mo na makatanggap ng financial blessing. May mga gumugulo sa isipan mo at pabalik-balik yon. And gusto mong ialis sa isipan mo yung mga nagpapagulo sa iyo or feeling mo nandun ka sa isang trap na situation at gusto mong alisin yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. You're thinking about to invest either sa financial na mapalago mo yon or sa relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Andun yung sobra kang nasasaktan sa mga pinagdadaanan mo or sa mga nangyari. And you feel pain deep inside of you na gusto mong alisin sa puso mo kung ano yung nagbibigay sa'yo ng kalungkutan. Some of you, you feel heartbroken at andun yung naiiyak ka pa sa mga pinagdaanan mo or nangyari na sitwasyon. Darating dito na long term na magpapasaya para sa'yo or andyan yung pamilya mo para suportahan ka kung ano yung mga ginagawa mo, masaya sila na tinutulungan ka at binibigay sa'yo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Andun yung passion mo sa mga ginagawa mo and masaya ka doon sa kung ano yung meron ka ngayon at binibigay mo kung ano yung kaya mo doon dahil sa'yo sa nagbibigay sa'yo ng happiness. Unti-unti ka nang maghihil sa mga nangyari sa buhay mo o sa mga pinagdaanan mo. May darating na clarity dito or meron kang gustong justice na makuha dito. Pinag-isipan nitong tao na to bago siya mag-move or gumawa ng actions kasi ayaw niyang magkamali sa mga desisyon niya. Nanghihinayang ka dahil may mga bagay na pinakawalan mo at hindi mo pa rin ma-let go yung mga bagay na nawala na. Clarify natin the High Priestess. Five of Swords and Six of Wands. Gusto mo na mag-move on at kalimutan yung mga nangyari sa past. Some of you, mas gusto mong bigyan ng attention yung mga dumarating sa buhay mo. Dahil nararamdaman mo or pinakikinggan mo yung intuition mo na darating din yung success para sa'yo at makukuha mo rin kung ano yung tagumpay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Knight of Pentacles and Four of Pentacles. Nandun yung pagsusumikap mo at ginagawa mo lahat ng paraan para makaipon ka at para may secure mo yung kinabukasan mo at ng mahal mo sa buhay. Some of you, hindi ka pa rin makalimutan ng past person mo. Clarify natin ang Ace of Pentacles.
Three of Swords and Page of Swords. Meron ka ditong inaalam kung paano mo mai-remove yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na napakasakit para sa'yo. And binamanifest mo na maialis yung sarili mo doon sa mga bagay na nagpapalungkot sa'yo or nagbibigay ng kalungkutan. Clarify natin ng Eight of Swords. The Devil and Seven of Pentacles. You feel connected pa rin dun sa past at hindi mo pa rin makalimutan yun. Some of you, meron ka ditong obsession or addiction na hindi mo maialis sa sarili mo dahil masaya ka sa ginagawa mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Nine of Pentacles and the Empress. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung bigyan mo ng panahon at ng oras mo. And nagiging masaya ka naman sa kung ano yung meron ka ngayon sa buhay mo. Or natututo ka nang tumayo sa sarili mong paa. At saan mo dapat i-invest yung oras mo at panahon mo. Clarify natin Three of Swords. Eight of Wands and Four of Swords. May ma-receive kang message through chat, text, or email na magpapalungkot sa'yo. Some of you, gusto mo muna bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip at kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan kasi sobra kang nasaktan doon. Clarify natin Ten of Cups. King of Pentacles and Queen of Wands. Hindi ka nang magiging okay sa mga naranasan mo. And ngayon, naiisip mo na kung saan ka dapat gumawa ng move or action sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. And masaya ka dahil nandiyan yung mahal mo sa buhay, tinutulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. Clarify natin ang Knight of Wands. The Tower and the Lovers. Nagkaroon ng paghiwalay dito or nagkaroon ng ending yung relasyon or yung situation dahil hindi na maganda yung nangyayari. And may darating dito na pagsisimula and magkakaroon dito ng connection or spark yung relationship at ipapakita kung gaano ka-passionate yung isa't isa. Clarify natin the Sun. Six of Wands and Seven of Swords. Ikaw rin yung makakagawa ng paraan para mag-heal ka and may susubukan ka dito para mapagtagumpayan mo yun. Some of you may darating dito na success na magiging masaya ka. Clarify natin Justice. Seven of Wands and the Star. Gagawin mo lahat ng kaya mo para magtagumpay ka or nakuha mo kung ano yung justice na gusto mo sa buhay mo or dun sa mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin King of Pentacles. Seven of Swords and Ten of Cups. Andun yung pagsisinungaling nitong tao na to dahil kailangan yung gawin niya. Either itong tao na to andun yung sinasabi na white lies na kailangan niya muna ngayon na gawin yun dahil may mga importante siyang ginagawa or yun yung mas makakabuti dun sa sitwasyon. Or meron kang gustong itry dito na magbibigay sa'yo ng long-term na emotional happiness. Clarify natin ng Five of Cups. Six of Cups and Four of Cups. Andun yung pagsisisi nitong past person mo at iniisip niyang bumalik sa buhay mo. Nangihinayang siya sa mga pinagsamahan nyo at sa mga pinagdaanan nyo. Ang mensahe ng card mo. In stillness, I receive. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung dumarating sa buhay mo ngayon, gawin mo na kung ano yung makakaya mo, at bigyan mo ng tamang solusyon, at ibigay mo lang palagi yung best mo para magtagumpay ka sa mga dumarating ngayon sa buhay mo. And magdasal ka lang palagi nandiyan ang Diyos Ama para gabayan ka at proteksyonan ka sa mga pinagdadaanan mo. Basta gawin mo lang kung ano yung kaya mo sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo.
And samahan mo lang ng pagsusumikap at pagdarasan palagi para makuha mo kung ano yung tagumpay na gusto mong mangyari sa buhay mo. At ito ang yung reading libre. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.